Habang naglalakbay kami ni Mengay ay sa di kalayuan ay may namataan kaming kaguluhan. Medyo curious ako dito Halika nga at lapitan natin. Ayun naman pala, si Boss Dogs na andito. Anong ginagawa niya dito? Pero di ko na palalampasin ng pagkakataon na to, magpa-picture tayo. Pero bakit parang hindi siya masaya? Ang haba na nga ng pila pero hindi ko pa rin alam kung para saan to. Pero pumila na lang rin ako. May napansin akong karatula at ang sabi, MSC ticket registration, present your QR code. Pero para saan? Para saan? Para dito. May libreng tatak na walang ink at syempre merong medyas, sticker, and shoe wipes. Pero ano nga ba talagang ginagawa naming dalawa ni Mengay dito? Kasi miski ako, naguguluhan na dahil nagpunta ako dito nang wala akong dalang pambili ng bagong sapatos. Pwede naman sigurong tumingin-tingin na lang. And welcome to Manila Sneaker Expo 2013. Kaya't pasukin na natin yan at sabay-sabay nating alamin kung ano nga ba yung mga sapatos na available dito at sabay-sabay din tayong mag-window shopping. Alas 3 na ng hapon, ang dami pa ring tao. Hindi sila magkamayaw sa dami nilang pwedeng pagpilian. Unahin na natin dito sa Parabox booth. Una ko agad nakita, Jordan 1 mid-breads na nagkakahalaga lamang ng 11,000 pesos. Umuwi na lang kaya ako nito. Hindi, joke lang. Ito naman yung susunod na sapatos, Air Jordan 1 BMP set 2 pairs na nagkakahalaga ng 28,000 pesos. Tapos susundan mo pa ng Air Jordan 1 Navy Blue 2020 with case yan 33,000 pesos. Mengay, umuwi na talaga tayo. Medyo nakakasakit na kayo Umpisa pa lang pinadudugo nyo na agad ang mga mata ko. At isa ito sa buhay na patunay na wala na talaga akong pag-asa. Ang Air Jordan 1 Off-White The 10 with 400,000 pesos lang naman. Halos kalahating milyon na ang presyo niyan. Pero di pa rin ako nawala ng pag-asa dahil sa katabi niyan ay merong mga second hand na sapatos. Baka sakali makabili, pero bakit ganyan yung mga presyo niyan? 20 mil, 34 mil, 16 mil, 14 mil, 79.11. Oh my goodness! Mga second hand na yan Bakit ang mamahal nyo pa rin ibinta? Nike Air Jordan Retro 8 University of Oregon. 200,000 bulig. Pero sobrang ganda. Di ko lang alam kung worth it ba to sa presyo niya. Ito ang Air Jordan Retro 4 na exclusive lamang po na inirelease sa Nike Manila dito sa Pilipinas. Kaya't ang pangalan niya ay Air Jordan Retro 4 Manila. Limited edition to. 150 pairs lang ang ginawa. Kaya't hindi nakakapagtaka kung ang presyo niya ay 1.4 million pesos lang naman. Siyempre meron din sila ditong Jordan Dior. May low and high. At siyempre alam nyo naman ang presyo niyan. Mahigit kumulang kalahating milyon yan. Travis Scott, low and high. Nako Mengay, pigilan mo ko at baka mabili ko yan pareho. Mami, alam mo ano yung challenge dito? Yung pupunta ka dito tapos wala kang pambili. Titiisin mo lahat ng mga nakikita mo. Ano lang ang tawag doon, mangarap ka. May nakita rin ako ditong mga iba't ibang colorway ng mga Bapesta. Hype na hype din to at palagian mong makikita sa mga kalsada. May nakita rin ako ditong Air Jordan Palomino. Magkano naman kaya ang presyo nito? Kung alamin, Mami. At sa mga solid Kobe fans and collectors dyan, tsak na maglalaway kayo sa mga Kobe na nakita ko dito. 47,000. Check na yan. Kobe Grinch, magkano? 48 o 48. Mahal yan talaga. Great din. 75,000 man. 75,000. May nakita rin akong halos kaka-release lang na mambasita at nagkakahalaga ng 35,000 pesos. Napakadami nilang Kobe shoes dito. At kung mapapansin nyo, mas mababa sila talaga sa mga presyo online or sa mga tao-tao lang. Katulad na lang netong Kobe 4 Undefeated Milwaukee Bucks na nagkakahalaga ng 35,000 pesos. At sa online ay 41,000 pesos pa siya. Ayun ang vlogger. Asan dyan? Wala yung banga. Viva Max. Viva Max? Di ko kilala yan. Viva Max. Ba't kilala mo? Viva Max? Ba't mo kilala? Vlogger yun. Vlogger ba yan? Di ko kilala yan. Dapat kilala niya ako. Ayun yung mga big na ano. Di ko kilala, Mami. Ako na. I don't give a fuck. Fuck you. May nakita rin ako ditong Jordan 1 Zion Williamson Voodoo na nagkakahalaga ng 24,000 pesos. Ito malupit. Jordan 1 Low Light Smoke Gray. Bakit malupit? Kasi meron din ako niyan. Brand new versus Epic. May nakita rin ako ditong Air Jordan 4 Taupe Haze na nagkakahalaga ng 22,000 pesos. At syempre yung katabi niya, yung Air Jordan 4 na SB collab na 18,000 pesos. So clean.
Eto matindi. Kung nakikita niyo yung colorway na yan, ibig sabihin yan ay nakakulab siya kay Sean Wotherspoon. Hindi ko lang alam kung tama yung pronunciation ko. Pero ito ay ang Air Max 97, Sean Wotherspoon. At kung mapapansin nyo, ang logo ng event na to, isa lang ang ibig sabihin yan. Na andito siya. Pero sa kasamaang palad, hindi ko siya nakita. Katulad ng ibang mga sneaker expo, mapalokal man yan o ibang bansa, ay uso rin dito yung bentahan ng mga taong nasa lapag lang. Yung mga hindi nakakuha ng pwesto. Kaya't kanya-kanya silang diskarte kung paano maya-out yung mga dala nilang items. Dapat, dinala mo rito yung mga ukay-ukay na susunod nila pagpunin dito. Pero syempre, inggitero ko kaya't sinubukan ko na rin kung ano nga bang pakiramdam ng nagbebenta dito. Shoutout nga pala kay Papa Vinson Empleo, ang unang customer. Inalok ko na sa kanya tong daladala kong Travis Scott na olive green. At pati na rin tong suot ko, inalok ko na rin. Mukha namang nagka-interest siya dahil nagulat ako sa susunod niyang gagawin. Hindi ko alam kung anong amoy pero mukhang masaya naman siya. At ang ending, walang naganap na deal. Sobrang dami na rin talagang lumabas na mga sneakerheads dito. Pero teka, ano yun? Ito ba yung rare na SB Dunks Freddy Krueger? What the fuck, man? $29,000 lang naman yan sa StockX o katumbas ng 1.6 million plus. Tapos tinatapak mo lang sa lupa, gaano kakayaman. Meron din palang nakasetup na stage dito dahil mamaya-maya lamang ay magpe-perform sila Omar Baliu, Jeff Grecia, Xiang Yu, DJ JN Ruiz, kung sino yung DJ na nakatungtong dyan, at si DJ Platon. At mga bandang 7:30 PM, magaganap naman ng raffle at may chance kang manalo ng signed Adidas collab sneaker ni Sean Wotherspoon. Ang sarap sanang mamili dito dahil napakadami kong pwedeng pagpilian at yung mga hot pairs na hinahanap ko talaga namang nandito, makikita ninyo ng harapan, mahahawakan. Kaso ang problema, hindi ako makabili, wala akong kwarta. Wala naman pambili, titingin-tingin pa dyan. Alam mo talaga may pambili. Ano hanap mo, kuya? Ano hanap mo? Sa hindi kalayuan, meron akong namataan ng mga ukay na sapatos. So dito may mga second hand. Tingnan mo. Magkano? Wala siyang size tag. Magkano yun ba? Ito yung mga binibenta ko, mga lambs, diba? Mga ukay-ukay. 5,000. Yes. Legit to, no? Legit. Ang ganda ng leather. Smile nga ako. 2013. Yan, 5K. Vapor Lightning to. Kani ganito? Magkano? From 645 na lang. 5K. Ito, 7.2. May nakita nga rin pala akong Jordan 11 breads dito, kaso ang problema, tinahi na siya. Very wrong. Ako yung nasasaktan para sa sapatos na to. Pero tignan mo, ang lupit, carbon lodi. Meron din pala akong nakitang mga jacket dito na medyo interesting, kaya't nilapitan ko agad at tinanong kung ano nga ba itong mga to. Luma to. Second hand siguro to. Ito yung mga dati na Yung mga second kinakain. hand, Yun yung no? mga yung mga uso na pagkain dati. Ito, yan. Ito, lagi itong dala-dala sa inuman, Ajinomoto. Ha? Pinapainom sa mga kababaihan to. Ewan ko dito sa isang to. Magkano yung ganito niya, sir? 27 ako dyan. Magkano po? 27. 27K? Oh, vintage, no? So, eto, magawa ko siya. Gawa mo. So, one of one siya. So, Okay lang video kita. I recycle old fabrics and rework them to one of one garments. So, bali 1 on 1, wala nang kakapareho to. 27K. Ito, 70s na Jollibee. 90s na. Oh, So, ano siya, yung sourcing din. Kind of hard as well. solid, recycle, no? Ito nga, katulad nga nito, may nakalagay siya dito. Mundo. So, May yan. page po kayo. Yeah, the vintage junkie na lang. Vintage, pwede mo videoan, Beth? Yan, itag na The Vintage Junkie. Okay, thank you, bro. Meron din akong nakitang kakaibang sapatos dito na parang nagpatibok ng puso ko. Kaya't nilapitan ko to at humingi ako ng permiso na hawakan. Medyo mabigat siya at kakaiba ang colorway. Magkaiba nga pala sila. Mismatch kung tawagin. Ito ang Jordan 6 Champagne. BNDS sa mga hindi nakakaalam. Ang ibig sabihin po niyan ay brand new dead stock. Nung binili siya ay hindi na siya ginamit. Kaya't talaga namang mint condition. Pakita ko na rin pala yung kabilang pares niya. O, di ba?
Ang bangis. May nakita rin ako ditong Kobe 9 High Snake Skin. Ang ganda nito, pero hindi ako fan ng mga high cut na katulad ng ganito. Pero kung kolektor ka ng mga Kobe, napaka-goods kung magkakaroon ka ng ganito. Magkano? 10,000. O eto pang malupit na sapato, susunurin ko na. J11 Low, closing ceremony. Carbon Lodi. Ako fan talaga ako ng kahit anong J11 eh. Gusto ko sanang kunin, kaso ang problema, wala akong pera. Nagtanong ako ng size ng Travis Scott para kunwari bibili ako. Kasi alam ko maliit ang sukat nito eh. Pero sa kasamaang palad, No box, 55 lang sir. Used, tas no box. Pero malinis na malinis sir. As in, magugustuhan nyo kung for personal use. Murang-mura na yun sir. Oo, mura nga siya. Pwede kong ipakita sa inyo sir. Huwag muna, sir. Pakita natin. Huwag muna. Grabe. Mapasubo tayo dito. Kaya nga sabi ko, wag muna. Pero sige, tignan natin. Oo sir, promise sir. OG pa naman yan, kaya 100k. Kaus. sa mga sandaling ito ayoko na siyang pansinin. Kasi wala naman akong ipambibili. Pero umasta ako na interesado ako para hindi naman nakakahiya. Yes, kayo po ba yung Travis Scott 11? Tingnan ko lang. Tingnan niyo boss, pwede pang i-kiss boss. Pag ano? Pwede pang i-kiss. Prelude 6 sir. Tingnan niyo boss yung ilalim. No crystal. Perfect po boss. Prelude 5. Halos kompleto pa ang between boss kapag ating pagmamantagan. Magkano ang asking dyan? Boss, magkano po to? 55. Solid. VNDS. Very near dead stock. VNDS. Sa Ganda nito. Sa mga sandaling ito ay nararamdaman kong ginigisa na ako sa aking sariling mantika. Kaya't habang kinakausap ko sila ay nag-iisip ako ng paraan para umiskapo na. Mura to, buddy. sobra. 55 par. 55, very near dead stock boss. Very near dead stock. Mabibilang pa ang between boss oh. Kaya nga ako. Ayun o. Sa ano size to? 11? 11 boss. Money size. Oh my God. Ano? Magpapasko na sir, September. Kung saan cut-off ko, ano pa sa'yo? Baka 3 segundo mo lang. Actually, pang ano namin, ano... Ang dami na boss kanina, tumadaan dito. Babalikan daw nila. Baka sa inyo na talaga. Kasi pang ilang store na ba natin ito? Pang 5? Pang 5. Siguro ikot muna kami. Kaya siguro babalikan nila yan. Iikot muna sila. Tingnan natin, no? Sige boss, sige po. Sige, tago mo muna yan bro. Thank you. Tago mo muna. At nagtagumpay tayo. Nagmultitask ako habang kausap ko sila, nag-iisip ako ng paraan at ayun na nga, tagumpay ang plano. Ito na yata ang pinakamurang AF1 off-white na nakita ko. Halagang 4,000. Oh my god. Ay, mali pala. 90,000 pala yan. Pero kung titignan mo, napakabangis. Pero sa tingin ninyo, worth it kaya ang 90,000 sa ganitong klaseng sapatos? Nike SB Sandy Bodycare. Alam ko maraming sumugal sa ganitong klaseng sapatos noon. Pero ngayon bumagsak ang presyo na ng mahigit 39%. At ngayon binibenta siya dito sa SneakerCon ng 13,500. Pero bago tayo magtapos, bisitahin naman natin ang booth ng isa sa pinakasikat na sneakerheads dito sa Pilipinas. Ang booth ni Big Boy Cheng. Kita nyo naman ang mga sapatos na nakalatag dyan. Halos lahat na ata ng alam nating sapatos ay may pag-aari niya. Dahil bukod sa hilig niya sa sapatos, ay isa ito sa pinagkakakitaan niya. Dahil naniniwala siya na ang mga sapatos na yan ay pwedeng maging investment. You buy low and you sell high. And vice versa. Parang sa stock market lang, di ba? Dahil sa dami-rami ng sneakerheads o kahit yung mga mahihilig lang sa normal na sapatos, ay malaki talaga ang potensyal na pwede itong pagkakitaan. Tulad na lamang neto ni nanay na nakita namin. At may hawak na Jordan 13 University Blue na binibenta niya sa murang halaga. 6,300 lang naman. Money size pa, 10.5. At syempre nakasuot siya ng J4 na A Manier. Ay. Napaka-cool mo naman, nanay. Tignan mo nga naman ang pagkakataon na tsempuan ko pa sila Dane Grospe at si Carlo na nakikipag head or tails. Palagay ko may nagbebenta sa kanila. Sa galawan niyang ganyan mukhang natalo siya sa deal na yan. Pero gayon pa man, sinamantala ko na ang pagkakataon na to upang makapagpa-picture sa kanya. Yung picture. 1, 2, 3. Gusto niya video eh. Okay. Thank you.
Ano, happy ka? Oo. And yes, totoo, wala akong nabili. Pero masaya ako. Makita at mahawakan ko lang yung mga paborito at pinapangarap kong mga sapatos, okay na ako. Hindi naman natin kailangan makipagsabayan o makipagpagandahan ng gamit sa iba. Dahil maayos at komportabling sapatos na meron ka, dapat makontento ka. Maraming salamat sa mga nanood.